Ayan, at bumili nga ulit ako ng manok dito kay ate na tigwa 130 lang ang kilo. Pero sa kasamaan palad, 140 na nga daw. Pagkahugas ko nga ng mga nabili kong manok ay nilagay ko na sa cling wrapper at dito ay papalupaluin ko naman sila para lumipis ang kanilang mga pagmumuka. Charot lang, hindi. Para lumipis nga naman ito at madali itong maluto mamaya. Dahil nga ang gagawin natin ngayon ay chicken cordon bleu. Kagaya nga ng sabi ko, pagkamura ang manok ay madalas manok ang ulam natin. Wag naman sana tayong magkapakpak. Ngayon ay lalagyan ko naman ito ng asin at ng konting paminta magkabila. Make sure lang na malagyan mo lahat dahil ito ay magiging pampalasa niya. Pagkalagay mo nga ng mga asin at paminta ay ibiling mo naman para yung kabila naman ang iyong lalagyan. Dito ay gagamit nga pala tayo ng quick melt cheese. So maghihiwa lang ako ng mga 4 na piraso para yun naman ang ating papalaman mamaya. Dito nga pala sa gagawin natin ay medyo malaki ang gagawin nating chicken cordon bleu. 3 pitso yung pagsasama-samahin natin sa isang rolyo lang. Ang challenge natin dito ay kung maluluto ba hanggang loob ang ating gagawing luto. Naglagay na nga rin ako ng 6 na pirasong slice ham para ito yung magiging palaman kasama nating keso. Ganyan nga ang pagluluto. Kailangan mo mag-imbento o kailangan mo mag-eksperimento para nga makadiscover ka ng sarili mong putahe. Hindi naman nga masama kung susubukan mo, pero kung magtagumpay, aba, ikaw lang yung nanalo. So ngayon ay binabalot na nga natin itong ating jumbo chicken cordon bleu. Medyo mahirap nga siyang ibalot kagaya ng nakikita nyo, pero ito ay very challenging para sa akin. Malamang nga sasabihin nyo, dapat 1 pitso na lang kada isang rolyo. Pero ito talaga yung gusto ko, kailangan panindigan ko to. Basta ating positive ka lang at lagi kang matyaga, sigurado bukas makakatikim ka na ng nilaga. Na-roll ko na nga at kailangan ay i-freezer muna natin ito para nga tumigas yung ating chicken cordon bleu. Kaya naman habang naghihintay tayo, sumundo muna kami ng aking anak. At ayun, napakat na nga ako sa traffic, mga kulang 1 oras. Pagka-uwi nga namin sa mahabang traffic ay agad kong kinuha ito sa freezer. At ayun, medyo matigas na nga. So magbibiyak tayo dito ng 2 itlog. Kung nakarating ka nga sa part ng video na ito, ay wag mo lang kalimutang i-like and follow ang ating Facebook page. At i-comment mo na rin kung ano ang gusto mong recipe para sa susunod nating pagluluto. Ayan, at isinalin ko na nga sa malanday na plato itong binating itlog. At meron naman tayo ditong plato na lalagyan din natin ng harina. Ito naman yung gugulungan natin ng ating chicken cordon bleu bago natin ilagay dun sa ating binating itlog mamaya. Kagaya nga lamang kung paano tayo magluto ng fried chicken. Pagkalagay mo nga sa harina ay igugulong mo naman sa itlog. At pagkagulong mo naman sa itlog, ay igugulong mo naman siya sa breadcrumbs. Kailangan nga ay balot na balot ito ng breadcrumbs dahil pagka ito ay hindi na balot maigi, malamang pagka inilubog natin ito sa mantika, maaaring mabaklas ito dahil hindi nga ito nabalot ng maayos. After nga nating i-breading ay ilalagay na natin ito sa mantika. Yung mahinang apoy lang ang gagamitin natin dito as in yung pinakamahina lang dahil iniiwasan natin itong masunog ang labas at hilaw ang loob. So mga 30 minutes natin itong iluluto. Kailangan nga ay mahaba ang pasensya natin dito sa pagluluto nito dahil ito ay challenging at unang-unang pagkakataon ko palang gagawin. Tinakpan ko nga lang muna sandali para nga ito ay makulob at maluto ang loob. At pagkalipas nga ng mga 30 minutes ay ganito na ang itsura niya. Hindi ko alam kung luto ba to o hilaw sa loob. Wala kasi akong thermometer para i-check yung loob kung ano ang temperatura nito. After nga nating maprito ang ating chicken cordon bleu ay naghiwa naman ako dito ng konting celery. Gagawa naman nga tayo ng white sauce. So meron ako dito ng 1 kutsara at kalahati ng butter. Tapos ay bubuhusan ko lang ng mga 3 kutsarang all-purpose flour. Kapag ganito na nga ang kanyang itsura ay buhusan mo na nga ito ng 1 latang evaporated milk. At bilang pampalasa nito ay ilalagyan natin ito ng 1 chicken cube. Make sure lang na matunaw natin yung harina na ating hinahalo kanina. Nilagyan ko nga rin ito ng white pepper at hindi ko na naipakita sa video. Ngayon naman ay nilagay ko na rin yung ating hiniwang celery kanina. Ayan, at luto na nga rin ang ating sarsa kaya nga ilagay na natin sa ibabaw ng ating hiniwa-hiwang chicken cordon bleu. Hindi naman nga masamang sumubok kung may gusto kang patunayan. Ang mahalaga ay ginawa mo ang lahat ng iyong makakayanan. Huwag kang mahihiya kung nagkakamali ka. Ang mahalaga, ikaw ay sumusubok para may patunayan ka.